mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala kang... Bro, anong ano nyo? Anong religion nyo? Catholic ba kayo? Oo, sagit lang, te. Mga kapatid ko yan. Ito po kayo, mga bro. Hindi, bro, kasi ano ko Catholic faith debate. Pinatatanggap nyo kasi yung bulaang Kristo ninyo. Iba yung Kristo nyo sa Kristo ng Biblia. Mga bro, mga devoted Catholic kayo po kayo. Kasi niya pala kayo mga born again, ayaw magparaan ng kapwa-tao. Hindi, ako Katoliko din ako dati. Wala naman akong pakialam kung Katoliko ka dati. Ang pakialam ko, yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Maganda mag-lecture rin ako sa kanila. Para fair tayo. Upo kayo dyan mga kapatid, lecturean ko kayo. At patutunayan ko, yung itinuro sa inyo ng mga sulpot, ay nililigaw lang kayo. Mga Katoliko ba kayo? Mga Katolik kayo? Ganito ate, huwag tayong maging bias kasi ayaw mo ako pabasahin. Natatakot kayo, ano? Natatakot ko pala, kuya. Pastor ka pa man din, no? Hindi ako nag-aaral sa'yo. Hindi kuya, okay lang kayo mag-share kasi. magano. Kasi, kami aalis na kami. magandang hapon sa atin, mga Iksuon. At live tayo ngayon. Ibigay nila ang kanyang kahit sa isang anak upang kasi naman silang palataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, upang hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ang buhay natin hindi lang pala dito sa lupa. Meron pa tayong lalakayin. After natin mamatay dito sa lupa, meron pa tayong papusin yung kaluluwa natin. Which is yun yung dapat pinaghahandaan natin. Kasi kung dito sa lupa, pag namatay tayo, alam natin yung katawan lupa natin. Wala lang. Mabubulot, makakainin ko siya ng lupa. Hindi ko pa lang. Pero yung kaluluwa natin. Pwede po magtanong sa inyo, te? Sige. Bro, anong ano nyo? Anong religion nyo? Catholic ba kayo? Oo, sagit lang, te. Mga kapatid ko yan. Ito po kayo, mga bro. Hindi, bro, kasi ano ko Catholic faith debate. Pinatatanggap nyo kasi yung bulaang Kristo ninyo. Iba yung Kristo nyo sa Kristo ng Biblia. Mga bro, mga devoted Catholic kayo po kayo. Sige, kapatid. Tatanong sana kami, kuya. Kasi mga ano kami. Sige, respeto mo na kami. Respeto. Kasi bro, ayaw mo naman ako pagsabihin ng bro. Kasi niya pala kayo mga born again, ayaw magparaan ng kapwa-tao. Hindi, ako Katoliko din ako dati. Wala naman akong pakialam kung Katoliko ka dati. Ang pakialam ko, yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Maganda mag-lecture rin ako sa kanila. Para fair tayo. Upo kayo dyan mga kapatid, lecturean ko kayo. At patutunayan ko, yung itinuro sa inyo ng mga sulpot, ay nililigaw lang kayo. Mga Katoliko ba kayo? Mga Katolik kayo? Ganito ate, huwag tayong maging bias kasi ayaw mo ako pabasahin. Natatakot kayo, ano? Natatakot ko pala, kuya. Pastor ka pa man din, no? Hindi ako nag-aaral sa'yo. Hindi kuya, okay lang kayo mag-share kasi. magano. Kasi, kami aalis na kami. Isisya pa kami, ha? Kasi nasa 4:1 naman ang unang 1 yun Nasubukin ninyong espiritu kung ito'y sa Diyos. Pag naging bias kayo, 5:19 ng Galacia, sa demonyo talaga kayo. Hindi kami bias. Mga Katoliko ba kayo, mga kapatid? Mga devoted Catholic ito, nililigaw nyo Oo, di ba? Wala kang saan kayo dyan. Liligaw nyo? Meron, 24 Mateo, sapagkat maraming magsisiparitong bulaang propeta, isa ka na doon. Isa ka na doon, dahil ang Catholic Church, 1st century, 2nd century, hanggang sa kasalukuyan, existing kami. Tanong ko sa inyo, sino ang pastor ninyo ng 1st century? Sino ang pastor ninyo ng 1st century? Sino ang pastor ninyo ng 1st century? Alam mo, hindi mo alam. Judgmental. Hindi makasagot mga kapatid ang mga pastor na ito. Dito muna kayo mga kapatid. Nasa 1:13 ng tito yun. Sawayin yung may kabagsikan. Kaya nga kita sinasaway Kilala ko si Pablo. Kung kilala mo si Pablo, ba't hindi mo alam yung sulat ni Pablo sa 1:13 ng tito? Maghinay-hinay ka kapatid. 3:9 ng unang Pedro. Pastor ka pa man din. Wala kang sinasabi. Meron ka sa Biblia. You are born again Christian. Tama yun. Yung 3:5 ng 1, hindi ko naintindihan yun. Wala, espiritu ang sa inyo. Tahimik lang ako dito. Yung 3:5 ng 1 is a form of baptism. Hindi naman kayo nabautismohan kapatid Bro, makinig muna kayo, pwede ba mga kapatid? Mangangaral lang kami sa inyo. Sige, pasensya na po kapatid. Thank you kuya. Sige Alam mo sila, may judgment sila. Tinawag naman tayo sa kalayaan natin 5:13 ng Galacia. Pwede ba kayo makinig saglit mga ate? Mga Catholic ba kayo? Ngayon, yung mga ipinangaral sa inyo gaya ng faith alone, na hindi na daw kailangan ng reliyon para maligtas, tanggapin na lang daw si Kristo, ligtas na, kapalpakan yun. Kapalpakan lahat yun. Pakihawak nga ng camera ko. Ayusin natin kasi
Kasi kami mga Katolik. Mga Katolik pa kayo? Binyag kayo sa Katoliko, bro. Ikaw, Jehovah's Witness. Ano yung natin dito? Bro, kasi mga Katolik sila. At Katolik rin ako, Catholic faith defender, di naman ako hapapayan na ikatikis nila yung mga natin kapatid. Ayun nga, kapatid. Kaya, ayun nga. Kumayag naman sila bro ha, ikatikis nila yan. Abog sa mga no creed ng Catholic faith. Ngayon, pag-aralan natin, yung sinabi sa Katolik. Kasi kami mga Catholic faith defender. Mga Katolik pa kayo? Binyag kayo sa Katoliko bro. Ikaw, Jehovah's Witness. Ano yung natin dito? Bro, kasi mga Katolik sila. At Katolik rin ako, Catholic faith defender, di naman ako hapapayan na ikatikis nila yung mga natin kapatid. Ayun nga, kapatid. Kaya, ayun nga. Kumayag naman sila bro ha, ikatikis nila yan. Abog sa mga no creed ng Catholic faith. Ngayon, pag-aralan natin, yung sinabi sa Biblia. Kasi, born again, no? Ngayon, ano ba yung definition ng born again? Sa Biblia. Ngayon, ang pinagbabatayan ng mga born again, yung present ko na ba? Ang nakalagay doon, ang katotohanan sinasabi sa inyo, maliban ng tao, ipanganak sa Diyos Kristo. Ngayon, yung pagkapanganak sa Diyos Kristo, hindi yung ginagawa ng pastor ng tataan mo lang ng babay na lalaki ng born again na kayo sabi. Ngayon, nasa 3 ng 1, is a form of baptism. Bakit magkapanganak na ito? Baptism, paglubo, at ito po tama yung ginasa nila kanina si Kristo ay maliligtas. Pero mayroong daan si Kristo o mayroong instruction ng maligtas. At magaganap yung sa hindi nasa Lisa is kasi mo ng pag-iino na ikay Pedro sa ibabong ng lubog na to tatayo ng aking siya. At yung iglesia na yun, according to all ng Iglesia, volume 1 is the Catholic Church. Kaya huwag tayong maloloko, kaya nga tinatanong ko sa kanya kanina, 4 centuries ng pastor, wala silang mapakita. Bakit babasa sila ng sikat, self-proclaimed. Yung 3:5 ng 1, bautismo yun. Hindi sila yun dahil hindi naman sila binautismo na kayo. O hindi naman kayo binautismo, pinanalangin na kayo, pinatanggap na yung Kristo nila, bali. Dahil yung nasa 3:5 ng 1 is a form of baptism. Ngayon, yun yung pagkapanganak sa Kristo. At yung pagkapanganak sa tubig sa Espiritu, utos ni Kristo yun. 28-19 naman tayo sila. Hindi naman nagbabasa na sikat. Isa lang. Di ko pa. Halatang walang Espiritu ng Diyos yung mga pastor na ito. O ako babasa ako sa inyo, wala akong dalang Biblia. 28-19 ng Mateo, sabi, magsiyaw kayo't gumawa ng alaga sa bawat bansa at sila inyong bautismuhan. Saan? Kay Kristo lang, gaya ng pinatanggap niya. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya nga meron tayong sign of the cross. Sila wala. Sign of the cross na kayo. Wala. Wala silang sign of the cross. Bakit? Wala kasi sa kanila si Kristo. Kaya yung 28-19 ng Mateo, utos ni Kristo yun. At yun yung tinatakot na bautismo. At yung bautismo, magaganap yun dun sa dakong pinili ng Diyos. Alin ba yun? Sabi sa 12:5 ng Deuteronomio, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatibagin sa kanyang tahanan. Ngayon, ano ba yung tahanan ng Diyos? At sabi niya, yung tahanan ng Diyos na doon dapat tayo magbabautismo para maging tunay na born again. Yun yung nasa 3:15 ng unang Timoteo. Dahil isa lang naman yung tahanan ng Diyos Isa lang naman yung tinukod ng Diyos o tinayo Alin yun? Sabi sa 3:15 ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaling sa bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, yun yung dakong pinili niya na doon dapat tayo magbautismo. At yung bautismo sa 3:5 ng 1, yun yung pagkapananganak sa Diyos. Yun yung bautismo. Yun yung born again sinasabi. At yung mga tunay na born again, yung nabautismo doon sa dakong pinili niya. Alin mo yun? Yung tahanan. At yung tahanan ng Diyos, 3:15 ng unang Timoteo, yung patiglesia ng Diyos. At according to CCC natin yung doctrine natin mga Katoliko, yung Catechism of Catholic Church, yung nasa 3:15 ng unang Timoteo na dapat nating magbautismohan na kanyang tahanan, yun ang Catholic Church. Hindi sila yun. Tinan mo, dalawa lang sila. Tapos papatanggap sa inyo si Cristo, ligtas na kayo. Ilan kayo sa langit? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang kayo sa langit, sila kilang sa langit. Kaya mali. Mali yung form of born again nila. Dahil yung born again na sinasabi sa Biblia, yun yung mga nabautismohan sa bahay ng Diyos sa dakong Pilipinas. Nabautismohan pa ka Catholic Church. Yung born again ka, nabautismohan ka sa Catholic Church, nabibigyan ka, o born again ka, ikaw nabautismohan ko. O born again tayo. Ito pa nagawin born again tayo ng mga pastor niya, samantalang born again na tayo. At pag ipatatanggap nila si Kristo, ay nasa atin na si Kristo. Basahin natin ng 22-20, pagkatapos ng bautismo, sabi ni Kristo, at ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Therefore, 1st century, 2nd century, 3rd century, hanggang 2025, sumasabi dito. Kaya sa susunod, mga kapatid,
Huwag kayong papayag na evangelize kayo ng mga linulong pastor. Kita mo, kita ko, di ba? Ano babanat sa akin Hindi ko, wala daw ako Espiritu Santo ng Diyos. Sino siya? Iniligtas ko lang naman kayo pagkaligo ng mga tupon. Ngayon, bakit ko sinabi nila? Sulpon, nasa 24 naman tayo. Nasapagkat maraming mag-isipal ito. Tanong, ang Catholic Church ba nag-Espiritu? Hindi. Nandito na tayo. Ibig sabihin, hindi tayo nag-Espiritu. Nandito na talaga tayo. Iloloko lang tayo ng mga pastor niya. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 4:17 ng Galatia, mayroong magmamalasakit sa inyo, gaya ng ngayon, sa inyong mabuting akala. Subalit ang ibig nila, ikuwali sa inyo. Ang dami tinatawag nito, mga kapatid. O, may tanong pa kayo? Naribul to, may tanong pa kayo? Naribul to natin. Kasi, yung pinatawag nila naribul to natin. Kayo, hindi natin sinasabi kayo. Kasi, yung pinaparanasan natin ng mga boy na at yung mga ibang sect na tumatapado tayo sa rito. Mali. Dahil walang aral, letra por letra, sa katikismo sa Catholic Church, na tayo nagsimpa sa rito. Kaya tayo merong mga tricks and tricks. Focus tayo bukit sa templo yun. Sa 8:29 ng unang hari, press gis ng ikalawang kronika, pinapapalit mga dito, ay natin gawin lang. Kaya yung utos na Diyos, ibalik sa dito. Ngayon, sa tayo nagpapalit dito? Sa tayo nagpapalit para sa mga atin? To respect, dahil pa rin na tayo. Natunay, pinangaral ng mga atos ng Diyos, Pebreo. At ang merong dalawang larawan ng Peru. Nakalagay mo sa mga so, meron pa rin dalawang larawan ng pinangaral ng mga atos. Tayo at yan ang hindi tayo kaya tayo nagpapagirapak doon dahil yun ang ginawa ni Jose sa 7 sa isla ko. Tandaan yung mga talata sabi palulong ko kaya nyo dito na sinabi ng mga sulpon. Uupusin natin yan.